naman po ang siguro maibabahagi nyo sa mga nanonood sa atin, kaugnay po dito sa scope o lawak nitong ulan na nararanasan natin ngayon. O Sandra, pagka kasi ganitong hanging habagat, ito talaga hindi maliit na lugar lamang. Yung kumisan kasi thunderstorm, kumisan dito lang sa Quezon City. Opo. Pero pagdating sa Makati, wala na. Pag ganitong habagat, hindi lang buong Metro Manila. Kaya makikita natin Cavite, Laguna, Calabarzon region, itong Central Luzon region, hanggang dyan sa may Ilocos ay talagang nakakaranas sa mga pagulan. Yun nga lamang, may mga lugar na talagang, dito kasi pangkaraniwan, yun yung isang pinag-aaralan natin, Sandra, sa meteorology. Yung may strip na dito sa Metro Manila, laging nakatapat. Yung guhit na yan na napakatindi ng ulan, papunta doon sa bagyo. At yan ay nararanasan na hindi lamang itong bagyong Maring, kung hindi mga nakaraang taon, talagang meron na dito nakatutok sa Calabarzon area, mula dito sa may West Philippine Sea, nagdadala ng matitinding pagulan. So talagang ano yan, kumbaga asahan na, dadaan at dadaan po. Oo. Kaya doon po sa mga kababayan natin, lalo na nung mga medyo humina yung ulan kasi, mga bandang nitong sa ibang bahagi ng Metro Manila, akala nila tapos na. Sa ngayon talagang inaasahan natin, halos maghapon at magdamag, ganito yung mararanasan, pabugso-bugso yung ulan, hihina ng konti, bigla na namang bubuhos, habang yung bagyo na nandito, yung nagpapalakas itong hanging habagat, si Maring, ay nandito sa may northern part ng ating Philippine Area of Responsibility. So hindi pa po pala dapat maging kampante? Kasi may mga umuwi na po daw mula sa evacuation centers. Yun nga, yun ang dapat na paalala natin sa ating mga kapuso na wag muna po na hanggat maaari, dahil hindi pa tayo nakakasigurado na matatapos na itong hanggang bukas, posible pa na ganito pa rin. Depende yan sa magiging galaw. Kung bahagyang tutulin itong si Maring, ay asahan na natin na unti-unting mababawasan. Pero habang nandiyan si Maring sa kanyang kinalalagyan, asahan na natin yung ganitong lugar. Hindi lang sa Metro Manila, kung hindi sa napakalaking bahagi ng Luzon. Sa Visayas, lalong-lalo na, malaking bahagi doon sa aksidenteng nangyari dito sa may Cebu, hindi sila masyadong apektado nitong habagat. Yun nga lang, yung alon naman ang nararanasan nila, pero yung ulan, hindi masyado. Yung alon, dala pa rin yan ng paghila ng Maring sa habagat, tama po ba? Tama yun. So, yung karagatan natin, katunayan nga, wala tayong signal, pero mayroon tayong gale warning. Kaya yung pong mga karagatan natin dito sa buong isla ng Luzon ay mapanganib para sa mga mangingisda at maliliit na sasakyang pandagat. So, kumisan kasi pag walang bagyo, yung ating mga kapatid na mangingisda, ang mangyayari dyan ay papalaot sila, thinking na wala namang bagyo, kaya ligtas. Pero ngayon, dahil sa malakas na habagat, ay mapanganib pa rin maglayag yung mga maliliit na sasakyang pandagat. Ayun, sa Visayas yan, Mang Tani, no? Kahit na wala silang nararamdaman masyado na ulan, mag-ingat pa rin po. Mag-ingat pa rin, Visayas, western section ng Visayas, at yung buong Mindanao. Buong Luzon, I'm sorry. Buong Luzon. What about Mindanao, Mang Tani? Mindanao, kapag ganito kasing habagat, Sandra, walang masyadong ulan sa Mindanao. Kabaligtaran yan. Yan yung maliit yung ating bansa, pero yung ating klima, iba-iba. Kapag tag-ulan dito sa Luzon, magandang pumunta sa Mindanao dahil walang ulan doon. Pero pagdating ng Disyembre, Enero, Pebrero, nando naman ang ulan at dito naman sa atin, walang ulan. So ngayon, sa Mindanao, hindi nila nararanasan yung nararanasan natin dito ngayon. Ako, ayan, katulad ng sinabi ni Mang Tani, ayan na, ang lakas naman ng ulan sa likod niya, may kasama pang hangin. So yan ho, pag humina ay hindi dapat makampante dahil maaring babalik din ang paglakas. At yung mga kababayan natin na yung mga pumasok kanina dahil bahagyang tumila yung ulan, at ngayon nagpipilit na umuwi. Hanggat maaari sana wag muna. Kung sila ay nasa ligtas na lugar, wag na muna silang umalis doon dahil mas posibilidad pa ma-stranded sila sa kanilang pupuntahan kung either man uuwi man sila o lalabas ang bahay. Yun yung lawak ng sakop nitong nararanasan nating sama ng panahon. Kakaiba po ba siya? Pambihira ba yan? Abnormal ba yan, Mang Tani? Hindi naman pambihira, Sandra. Yun nga lamang kasi dito naman sa atin talaga ay hindi naman buwan-buwan ay nagkakaroon tayo ng mga pagulan. Pero tuwing may habagat, asahan natin na talagang malaki ang nasasakop niyan, hindi lamang maliit na bahagi ng Luzon, na kung minsan nga ay buong Luzon at buong western section ng Visayas nakakaranas ng matitinding pagulan. Nako, ayan. Marami na naman ako natutunan sa iyo, Mang Tani. Maraming salamat po.